masyadong energy yung balon. Ayan na, ayan na. Ano pala, hard starting, parang makina. Pati siya umalog. Parang makina hard starting. Okay, eto na ang shoutout note number 1. Si Justin. Meron siyang shoutout note. Sabi niya, Tita El, sinisisi po ako ng jowa ng best friend kong babae dahil sa hiwalayan nila. Hindi po akong third party. Akala niya ay may gusto ako sa best friend ko. Pero ang totoo po ay wala. Nanghingi lang ng advice sa akin ng best friend ko kung right guy na ba ang boyfriend niya. Ang sagot ko po, no comment. Nadadamay sa love story, Justin. Okay, Justin, meron ka bang dapat ika-guilty? 'Di ba? Kasi tinanong ka. Actually, dapat nga sinabi mo na lang ng derechahan, yes or no 'di ba? Kaya ka tinatanong ng best friend mong babae kasi nga pinapakilati sa yung boylet, hindi ba? Siguro yun na rin yung isa sa mga kagandahan pag meron kang mga barkadang lalaki, di ba? Syempre, lalaki sa lalaki, di mas kilala nyo mga kilatis o yung mga pelekis, anong tawag doon? Ng isa't isa, no? Pero siguro nga kasi sadyang seloso itong ex ng mo or yung jowa ng best friend mong babae, kaya nagkahiwalay sila o hindi ba? Doon sa no comment, sana naging honest ka na lang. Hindi ko alam kung okay ba to o hindi na nagkahiwalay sila, pero wag mong sisisihin ang sarili mo kung nagkahiwalay sila. Kasi kung seloso si boylet, kung seloso si jowa, hindi mo na kasalanan yun, di ba? At saka bakit? Malay mo ba, hindi naman ko mo lalaki, straight. Malay ba natin kung ikaw ay paminta? Hindi rin naman natin alam. Diba? Malay nyo ba si Justin, nagiging Justine paggabi? Hindi natin alam, hindi ba? So grabe naman itong jowa ng best friend ay, jowa ng best friend mong babae. Anyways, sana magkaliwanagan sila, kung love pa rin nilang isa't isa, di maging sila na lang ulit. Yun nga lang, siguro ang payo ko na lang sa'yo, Justin, is to distance yourself ng kahit konti lang. Give them space para mag-grow yung kanilang relationship. Baka naman kasi super clingy-clingy ka pa rin, kaya nagmumukha kang third wheel. Di ba? Paminsan-minsan, medyo lalayo tayo ng onte para mag-grow naman ang kanilang relationship. Okay, commercial muna bago tayo magpatuloy sa shoutout notes number 2. Maraming salamat sa pasalubong mo, Andre Cutie, si Andre Felix. Binigyan niya ako ng inhaler. Sabi niya, gumagamit ka ba ng inhaler? Sabi ko, oo, paminsan-minsan. Tapos sabi niya, pili ka, ito. Sabi ko, ayan na lang, akala ko si pampahid. Tapos pag hawak ko, sabi ko, ba't parang magaan? Ano to, pulbo? Sabi niya, ngangi. Sinisingot yan. So siningot ko, sabi niya, ano ba, buksan mo? Sabi ko, kahit nga hindi mo buksan, umaamoy na. No, diba? So, ayan. So, pag bukas, pumasok ako ng tawa, alam niyo na po. Thank you, Andre Felix, sa pasalubong mo. Okay, shoutout note number 2. Sabi, ay, Jocelyn ang pangalan ng sender. Sabi niya, Tita El, ang kaibigan ko, nalilihis ng landas. Lumilihis pala ng dadaanan dahil sa utang. Hindi na siya dumadaan sa tapat ng bahay. Ilang beses ko na sinisingil pero sin zone ako. Sana sabihin niya kung wala. Maiintindihan ko naman po Hindi naman siya bawal dumaan dahil may right of way naman siya. Ayun. Jocelyn, baka naman medyo nahihiya na lang. Hindi sa walang, sige, bukod sa walang pambayad, nahihiya na lang siguro siya umiiwas talaga sa'yo na ayaw kanyang bayaran. Siguro kaya hindi siya dumadaan at naglo-long cut siya imbes na shortcut, 'di ba, ng ruta, para hindi umiwas. Kung hindi, baka mas na-overpower ng hiya dahil hindi kanya mabayad-bayadan. Kung sabi mo nga, naiintindihan mo naman ang kaibigan mo, pero nakalagay dito, ang dati niyang kaibigan, Jocelyn, parang ano ba ito? Ikaw bang nag-cut ng ties?
Hindi ba? Kung sabi mo nga, maiintindihan mo naman kung sinabi niya na wala pa siyang pambayad, di ba't di kayo mag-usap ng maayos? Dinededma ka rin ba? Okay na, scene zone ka. Siguro, ang maganda is, ikaw yung mauna. 'Di ba? Sulat ka ng note, tapos bigay mo sa sa nanay niya o sa kung alam mong bahay niya, 'di ba? Or i-message mo siya. Alam mo, kung wala kang pambayad, okay lang naman. Sabihan mo lang ako when able. Naiintindihan kita, hindi na para iwasan mo na dumaan pa sa harapan ng bahay namin. Okay lang 'yon, pero sana sabihin mo na lang 'yung totoo para hindi na ako umasa. Yan. Pero kung may kasamang gigil, dahil nga nakalagay dito, ang dati niyang kaibigan, Jocelyn. Yan, sabi niya, ang dati niyang kaibigan, Jocelyn. Doon sa note, ha? So, kung may kasamang gigil, sabihin mo, kahit huwag mo na akong bayaran, abuli ko na lang yun. Sorry! Ay, sorry! Charing, sorry. O, di ba? Kung gigil na gigil ka na. Pero alam mo, Jocelyn, pwede mo rin namang ipabarangay si Atembang. O, hindi ba? Magkasundo kayo sa barangay. O, for sure. Magpapakita yan. Di ba? Wala naman siya sa ibang bansa, di ba? At nagpapagaling. Char! Ay! Grabe ito, si Rowena! Nag-aapoy sa galit! Sabi niya, nag-aapoy sa galit, Rowena. Ay, hindi pala dapat ganun. Dapat hindi mahinahon, di ba? Nag-aapoy sa galit! Ganon. Nag-aapoy sa galit, Rowena. Kasi ito sabi, no? Tita El, may issue po ako sa kalinisan ng aking bagong kapitbahay. Oo, malinis ang paligid nila pero ilang beses ko na po siyang kinakausap tungkol dyan. Pag naglilinis kasi po siya, Tita El, napupunta ang ibang basura sa bakura namin. Ay, ginawan dustpan yung bahay niyo. Paulit-ulit ko na sinasabi sa kanya pero parang wala lang. Ipapabarangay ko na po ba? Nag-aapoy sa galit, Rowena. Oo, Mars. Oo, di ba? Pwede mo naman siyang ipabarangay kung nag-aapoy ka na sa galit, hindi ba? Oo, gusto mo makaganti man lang, yun nga lang, bad siya dahil meron tayong Clean Air Act, di ba? Lahat ng mga basurang inilagay niya sa mga bakura nyo, sunugin mo kapag yung hangin papunta sa bahay nila. Hoy, di ba? Ang saya. Di ba pasok din doon lahat ng siga sa loob ng bahay nila? Loko ka, nilalagay mo yung basura mo sa bakura namin, ha? Di ba? Yun nga lang bad yun kasi nga may Clean Air Act tayo. Baka naman ikaw ang mapabarangay. Pero yes, kung gusto mo na siyang ipabarangay at kay bago-bago naman niya, grabe naman siya, di ba? Ano ba namang klaseng hi, I'm your new neighbor na ito? Pwede mo naman siya ipabarangay para magkaliwanagan kayo. Kasi nga, kahit na ilang beses mo nang sabihan, patuloy pa rin niyang ginagawa. Pero kung talagang ayaw niya magpakinig or ayaw niyang makinig sa barangay, andyan si Dr. Love. Andyan si Attorney Lorna Kapunan. Andyan si Doc Camille Garcia. At higit sa lahat, nandyan si Tuesday Vargas at si Madam, di ba? Si Ate Corina Sanchez Rojas. Mag face to face na lang kayong dalawa, Rowena, para yung nag-aapoy mo sa galit ay matransform into TV form. Tingnan ko lang kung anong gagawin nyo. Naku, wag lang kayo mag-uumbagan, ha? Bugahan mo ng apoy sa TV, face to face mo, hindi ba? Kesa sa barangay muna. Pag di talaga pwede, face to face ayan. Pero pag talagang walang nangyari, ipatulpo mo na, day. Nako, ang dami ng options yan, ha? Kapag ka naman talaga, hindi ba? Oo, hindi ka pa nakapamili, ewan ko na lang. Hindi ba? Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. Like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin. Sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.